Okay, we are now in the third and last part of our discussion for lesson 22. So this is about flexural stress in beams with unsymmetrical cross-section. So ang outcome that students must be able to attain at the end of discussion is makompute yung maximum flexural stress in beams with unsymmetrical cross-section. So let's start our discussion. Okay, so sinamarize ko na dito yung procedure na ginagawa natin kapag tayo ay nagde-determine ng maximum bending or flexural stress para sa mga beam na merong unsymmetrical na cross-section. When you say unsymmetrical na cross-section, ganito yung mga examples niya, no? So, kumbaga, siya ay unsymmetrical vertically. Okay? So, ito maaaring horizontally, no? Symmetrical yan, no? Pero vertically, unsymmetrical siya. So, paano yung ginagawa natin sa mga ganitong klaseng cross-section? So, ang procedure natin dito, ang first na gagawin mo, kailangan mo munang ma-identify yung maximum positive moment at maximum negative moment, no, from the moment diagram. So, kailangan mo munang i-drawing yung shear and moment diagram, and from the moment diagram, pwede mong ma-identify doon, no, yung maximum positive bending moment at maximum negative bending moment. So, kailangan pareho mo siyang kukunin. Okay? Pareho natin siyang gagamitin dito. Okay? So, para sa second step naman, kailangan nating i-determine, okay, yung centroid nung unsymmetrical cross-section natin. So, kapag mga unsymmetrical cross-section kasi, usually, yan ay mga composite figures. No? So, kailangan mo munang malaman, no, kung ano ba yung centroid nung composite figure, no, para malukit mo kung nasan yung neutral axis. No, so let's say na-locate mo na yon, no, yung centroid, so diyan dumadaan yung neutral axis natin. No, so ang kakailanganin natin actually dito is yung C-bottom at saka yung C-top. No, so yung C-bottom measured yan from the neutral axis papunta dun sa outer fiber ng cross-section. Yung C-top naman from the neutral axis papunta dun sa outer fiber sa taas. Itong sa C-bottom, outer fiber sa baba. Okay? Sige. So, dun sa pagkuha pala nung kanyang centroid, no? So, ang kailangan lang actually natin dito is yung y-bar, no? Measured from the base. So, sa pagkuha ng y-bar, ito lang naman yung formula niyan. Sabihin siya ng AY over the total area. Okay? And then for the third step, kailangan natin kunin yung moment of inertia ng composite figure with respect dun sa neutral axis. Okay? So, actually, yung pagkuha ng centroid at saka ng moment of inertia ng mga composite figures, inilagay ko yung procedure, no, dun sa mga next slides natin. No? So, ipapakita ko yon later on, no, kung hindi ka masyadong familiar or hindi mo natutunan pa, no, yung pagkuha ng centroid at moment of inertia. Okay, ngayon, para sa fourth step natin, no, we're going to use this formula. So, ito ay FB max equal to MC over I. Okay? Again, wherein yung M dito, yan yung M max positive at saka M max negative. Okay? Tapos yung C, ito yon yung nakuha mo from the second step. Tapos yung I naman, yung nakuha mo from the third step. Pero take note na kapag ang gagamitin natin na moment, okay, or maximum moment ay positive, ganito yung magiging bending ng beam, nakangiti. No? So, yung taas ay magiging subjected sa compressive stress, yung baba naman masasubject sa tensile stress. So, ibig sabihin, kapag ginamit mo yung C-top, no, dun sa formula, no, yung stress doon ay compressive stress. Kapag ang ginamit mo naman dun sa C ay C-bottom, no, yung stress doon ay tensile. Okay? Yun naman ay kabaligtaran, no, kapag negative yung maximum bending moment natin. So, nakasad, okay, yung ating beam. So, yung baba naman yung subjected sa compression, yung taas subjected siya sa tension. So, kapag ang ginamit mo ay C-top, okay, tensile yon yung stress. And then, kapag ang ginamit mo C-bottom, ang stress doon ay compressive. Okay, and then kapag na-compute mo na yon, no, yung mga flexural stress, no, apat yon yung mako-compute mo, yung isa para dito, isa para dito, isa para dito, isa para dito. So, ang gagawin mo, i-compare mo sila, no. You have to compare yung mga compressive stresses. No, ito yon, no, yung compressive stress na to, tsaka itong compressive stress dito, i-compare mo sila, and whichever is greater, yun yung magiging maximum flexural stress na compressive. And then, ganun lang din yung gawin mo sa tensile stresses, i-compare mo to, yung nakuha mo dito na stress at yung stress na nakuha mo dito. And then, whichever is greater, yun yung magiging maximum tensile na bending or flexural stress. Okay, so ganito yung magiging takbo, no, nung solution natin sa pagko-compute ng maximum bending or flexural stress para sa mga beam na may unsymmetrical cross-section. Okay, so ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, no, na kung hindi mo natutunan or hindi mo masyadong gamay yung pag-determine ng centroid ng mga composite figures. So ito yung procedure niya. No, so pwede mo tong i-screenshot or balikan mamaya, no, para makasunod ka doon sa discussion.
And then ito naman yung steps para sa pag-determine ng moment of inertia ng composite figures, no, with respect dun sa neutral axis. So again, screenshot mo to or balikan mamaya para masundan mo yung discussion natin. For our first sample problem, the simply supported beam in the figure has a T-shaped cross-section shown. Determine the values and locations of the maximum tensile and compressive bending stresses. Okay, so ito yung given beam natin. So this is simply supported. Okay, and then nagke-carry ito ng distributed load at concentrated load dito. Okay, so ito yung kanyang given na cross-section. Okay, so ito ay T-shape. No? So, ang mga pinapa-determine sa atin dito is yung maximum tensile and compressive na bending stresses. So, yun nga, as you can see, yung kanyang cross-section, ito ay unsymmetrical. Okay, so gawin natin yung procedure ng pag-solve natin dito. No? So, ang first thing that we have to do, kailangan muna nating ma-determine yung maximum positive at negative bending moment. So, saan natin yun makukuha? Kailangan muna nating i-drawing yung shear and moment diagram. So, makikita natin yon doon sa kanyang moment diagram. Okay, so yun yung una nating gawin. Okay, so tingin tayo dito sa given beam natin. No? So, dito, no, ipinakita na rin kung ano yung mga reaction dun sa supports. Dito kay A at saka dito kay B. No? So, kung hindi man yan ibinigay, no, pwede mo naman yan makompute, gamitan mo lang ng equilibrium equations. Okay? So, simulan natin, no, yung pagdodrawing nung shear diagram. So, ang ginawa ko, no, nag-project ako ng line mula dun sa bawat endpoint, no, nung bawat natin, segment dito sa beam natin. Okay, so mag-start tayo dito sa point na to. Ang magiging shear dito sa point na to will be kung ano yung reaction dito. Ang reaction dito ay 1,600 na pataas. So, yan ay positive. So, yan ay mapaplot above, no, the x-axis. Okay, so mapaplot yan, let's say, somewhere here. So, yan ay 1,600. Okay, ang next na kukunan natin ng shear ay dito sa point na ito. So, dito sa point na to, para malaman mo yung shear, ituloy mo lang yung previous na shear, which is 1,600. Tapos, alamin mo yung change in shear dito sa segment na to. Okay, yung change in shear dito sa segment na to will just be the area nung distributed load. Okay, so pwede natin tong idiretso na sa calculator. Okay, so diretso natin sa calcu. So, yan ay 1,600. Okay, tapos, yung distributed na load natin ay pababa. No? So, yan ay negative. Tapos yung kanyang area ay area lang ng rectangle, base times height. Ang base niya ay 10, ang height niya ay 400. So ito ay 10 times 400. So press equal natin. So ang lalabas ay negative 2,400. So ang shear dito sa point na to ay negative 2,400. I-plot natin. So yan ay mapaplot below since yan ay negative. Okay, so let's say yan ay somewhere here. Okay, now, makikita mo rin na dito sa point na to, okay, dito sa point na ito, meron din tayong reaction na 3,400. Okay, so yan ay masasama dito sa shear na negative 24. Okay, kung ipipindot natin yan sa calcu, yan ay negative 24. Tapos yung 34, yan ay pataas. So yan ay positive 34. Okay, press equal, ang kakalabasan ay positive 1,000. So i-plot mo siya above. No? So let's see somewhere here, yung 1,000. Okay, and then ang next natin na kukunan ng shear ay dito sa point na ito. So, dito sa point na ito, okay, para malaman natin shear, again, ituloy mo lang yung 1,000. Tapos yung magiging change in shear dito sa segment na to will be yung area ng distributed load dito. But as you can see, walang distributed load. So, ibig sabihin, walang magiging change in shear. No? So, ibig sabihin, itong 1,000 na to, magiging constant siya hanggang dito sa point na to. So, siya ay magiging lang din, 1,000. Okay? So, dito ay 1,000 pa din siya. Okay, and then, yun nga, as you can see, ayan, dito sa point din na ito, yun nga, may 1,000 pound load. Siya ay pababa. So, yan ay 1,000, tapos kung isasama mo yung 1,000 na ito, yan ay pababa. So, 1,000 minus 1,000. So, siya ay magzi-zero. Okay, which is yun yung expected natin na dapat talaga mag-zero siya dito. Kailangan magsara siya dito. Okay? Sige. So, ang gawin natin ngayon, connecta natin yung mga points natin dito. Para dito sa unang point, i-ano mo lang, no? I-connecta mo lang mula dito hanggang doon kay 1,600. So, ito namang 1,600, tsaka negative 2,400. Paano sila i-connecta? So, as you can see, yung distributed load natin dito ay rectangular. Okay. So, ang mangyayari dito sa ating shear, linear dapat ito. Okay? Sabig sabihin, dapat i-connecta mo lang ito ng straight line. Okay? And then, from negative 24 to 1,000, i-connecta mo lang din. And then, itong 1,000 naman na to, constant nga lang yan. So, i-connecta mo lang ng horizontal na line. And then, from 1,000, bababa sa 0. Okay? So, ito na yung ating shear diagram. So, siguro, lagyan ko lang ng shade, no? Okay? So, now, pwede na tayong mag-proceed, no? Dito sa moment. Okay, para sa moment diagram natin, magsimula tayo dito sa point na to. So, dito sa point na to, actually, 0 lang naman ang moment, no? So, plot natin siya. Okay, so 0 ang moment dito. Okay. Okay, so ang next na kukunan natin ng moment ay dito actually sa point na ito, no? Kasi as you can see, dito sa ating shear diagram, no, itong segment na to, nahati siya sa dalawa. So, kailangan din natin alamin, no, kung ano yung moment at this point. Okay, so mag-project ako ng line dito. Okay, to know the moment here, no, kailangan muna nating malaman kung ano tong distance na to.
Okay, to know this distance, pwede natin ito gamitan ng ratio and proportion ng similar triangle. So as you can see, itong triangle na to sa taas at itong triangle na to sa baba, they are similar triangle. So gamitan natin yan ng ratio and proportion. So ang gawin natin, no, let's say para dito sa triangle dito sa taas, itong distance na to pangalanan na lang natin na distance x. Okay, ngayon para dito sa ikalawang triangle, no, so ano tong distance na ito? So ang total distance ng buong segment na to ay 10. So ibig sabihin ito mula dito hanggang dito, ito ay 10 minus x. So, using ratio and proportion nga, no? So, ang gawin natin na, ang gamitin na lang natin na ratio ay base over height ng triangle. So, base over height. Ang base niya ay x, ang height niya ay 1,600. So, yan ay equal or proportion sa base over height nung ikalawang triangle natin. Ang base niya ay 10 minus x, ang height niya ay 2,400. So, mula dito, pwede nating malaman kung ano yung x distance natin. So, ipindot natin sa calcu. Yan ay alpha x over 1,600. Okay, alpha equal. And then 10 minus alpha x over 2,400. So, shift solve natin. Ang lalabas na value ni x ay 4. So, ito ay 4 feet. No? So, itong x distance na to, this is 4 feet. And then, ito namang sa may kabilang side, 10 minus ano to? 10 minus 4. So, ito naman ay 6 feet. Okay? Sige. So, this time, no, pwede na nating malaman kung ano yung moment dito. Yung magiging moment lang dito is yung previous moment which is 0, tapos yung change in moment dito sa segment na to. So, yung change in moment dito sa segment na to will just be the area nitong shear na ito. Okay? So, pwede natin yan idiretso sa calculator. Okay, ang area na itong shear natin, ito ay triangle. So, yan ay lang 1/2 base times height. Okay, tapos since siya ay above the x-axis, so positive yung shear na yan, no? So, yan ay 1/2. Okay, tapos yung base niya ay 4, tapos yung height niya ay 1,600. So, ang moment dito sa point na ito ay positive 3,200. So, i-plot natin siya above the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. Yan ay 3,200. Okay. Para naman dun sa next point, nakukunan natin ng moment dito sa point na ito yon, no? So, to know the moment here, ituloy mo lang yung 3,200. Tapos, yung change in moment dito sa segment na to will just be the area nitong shear. So, i-gawin natin sa calcu. So, yung previous, 3,200. Tapos, ngayon, itong shear ngayon na ito ay nasa baba. So, yan ay negative. Tapos, ang area niyan ay 1/2. Ang base niya ay 6. And then, ang height niya ay 2,400. So, ang lalabas dito ay negative 4,000. Okay, so, mapaplot yan below the x-axis. And then lastly, para naman dito sa point na ito, ang moment dito, yung previous moment lang, tapos yung change in moment dito sa segment na to. Area lang yon nung rectangle. So, gawin natin. So, negative 4,000. Tapos yung area dito ni shear, rather, ay nasa taas. So, yan ay positive. So, yan ay base times height lang, no? So, 4 times 1,000. So, 4,000 din yun, no? So, dapat lang din talaga na mag-0 ito. Okay? So, dapat magsara yung ating moment diagram. So, 0 siya dito. Okay, connecta natin yung mga points natin. Okay, para dito sa unang points natin, ito, tsaka yung 3,200. Okay, so, dapat i-connecta mo ito ng parabolic na curve, no? Kasi yung shear niya ay linear. Tapos, it should be concave downward, no? Kasi yung shear niya ay sloping down. Okay, so, i-drawing natin. And then, ganun din ito, yung 2,200 at negative 4,000, parabolic din ito na concave downward. And then, from negative 4,000 to 0, ito naman linear. No, kasi yung ating shear dito ay rectangular. Okay, so dapat linear ito. So, i-connecta mo lang ng straight line. And then, shade lang natin. Okay. Now, mula doon sa ating moment diagram, ang ating maximum na positive bending moment ay 3,200. Ang unit niyan ay pound-foot. And then, ang ating maximum naman na negative moment ay negative 4,000. Okay, pound, foot. Okay, so okay na tayo sa first step. Ang second step natin ngayon, kailangan natin i-determine yung centroid, no, para malocate yung neutral axis ng ating cross-section. So, para dito sa ating cross-section, ito siya. Okay, so ang gawin natin dito, since composite nga ito, hatiin natin to sa dalawang rectangle. Okay, dito ko na siya mismo gawin. Okay, so dalawang rectangle ito. Ayan. So, rectangle 1 yung nasa taas, rectangle 2 itong nasa baba. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, kailangan nating gumamit ng reference point or reference axis. So, dito na lang sa baba. No? So, let's say dito sa baba, ito yung ating reference. Okay. So, ang kailangan nating kunin dito is yung y-bar. No? So, sa pagkuha ng y-bar, okay, idiretso natin siya dito. Sa pagkuha ng y-bar, okay, ang kailangan natin dyan ay summation ng AY over the total area. Okay? Yung A dito is yung area nung bawat shape natin. Tapos yung Y naman, ito yung Y coordinate nung centroid nung bawat shape measured from the reference point.
Okay, so gawin natin ito para dun sa rectangle 1. Ang rectangle 1 natin ay ito. And then ito yung ating rectangle 2. Simulan natin kay rectangle 1. Ang area ni rectangle 1 ay base times height lang. So ang base niya ay 6. And then yung height niya is yung thickness niya na 0.8. Okay, mga naka-inches yan ha. Tapos yung y niya naman, yan yung y coordinate again nung kanyang nung centroid niya. So ang centroid ng rectangle 1 ay nasa gitna niya. No? So let's say dyan. So sukatin mo yung distance na yan. Okay, papunta dun sa reference point which is nandito sa baba. Okay, yan yung kanyang y. No? So ano yung distance na yan? Okay, yung distance na yan, it will just be 8. Diba? Hanggang dito yung 8. Tapos ito, yung natitira na maliit na to, kalahati nung kanyang thickness. Ang thickness niya ay 0.8, so ang kalahati ay 0.4. So, ibig sabihin, yung y distance natin na yan ay 8.4. So, this is 8.4. So, ito yung para dun sa AY nung rectangle 1. So, gawin natin yung AY nung rectangle 2. Yung AY nung rectangle 2, ang area niya ay, ang base niya ay 0.8. And then, ang height niya naman is yung 8. Okay. And then, yung kanyang Y distance, again, yung centroid nung rectangle 2 natin ay nasa gitna niya lang. Okay, tas sukatin mo yung distance niya from the reference point natin. Which is obviously, di ba yan ay ano lang, kalahati ng 8. So, yan ay 4. So, lagay mo ito na 4. And then, over yung ating total area. Ang total area natin, so, pag-addin mo lang yung area nung rectangle 1, tsaka yung area nung rectangle 2. Okay, so pwede na natin ma-determine kung ano yung y bar. Sige, so pindot natin sa calculator. Okay, so ito ay 6 times 0.8 times 8.4 plus 0.8 times 8 times 4 over 6 times 0.8 okay, plus 0.8 times 8. Okay, double check. 6 times 0.8 times 8.4 plus 0.8 times 8 times 4 over 6 times 0.8 plus 0.8 times 8. Plus equal natin. So, ang lalabas sa sagot ay 5.88571. So, ito ay naka-inches. Okay. So, yung y bar na yan, kung ito-drawing natin siya dito, okay, yan ay yung y bar, 5.88 something. So, mga banda siya, let's say, mga banda dito. Okay. So, bali yung neutral axis ay located dyan, no? Kaya may inalam yung y bar na yan. So, nandito ngayon yung ating neutral axis. So, mula din dito, no, pwede natin ma-determine kung ano yung C-top at saka C-bottom. No? So, yung C-bottom muna, yung unahin natin, yan ay measured lang from the neutral axis, papunta dito sa bottom fiber. So, ito yung ating C-bottom. So, kung isusulat natin, yung C-bottom natin, obviously, equal lang siya dun sa Y-bar. So, yung C-bottom natin ay 5.88571 inches. Para naman dun sa ating C-top, okay, yan ay measured from the neutral axis, papunta naman dun sa top na outer fiber. So, ito yung ating C-top. So, paano natin kukunin ang ating C-top? So, para sa pagkuha ng C-top, kunin mo yung total height ng cross-section natin. Ang total height niya ay 8 plus 0.8. Tapos, isubtract natin dun yung nakuha nating Y-bar para dun sa C-top. Sige. So, that will just be, pindot natin ng diretso na lang sa calcu. Okay. So, ang total height ay 8 plus 0.8. Tapos, isubtract lang natin yung value din mismo ni C-bottom. Okay. 588,571. So, ito ngayon yung C-top natin, no? 2.91429 inches. Ayan. So, okay na tayo sa second step natin. Ang third step natin ngayon ay i-determine yung moment of inertia nitong composite figure na ito with respect sa neutral axis. So, gawin natin yun. So, yun nga, sa paggawa ng moment of inertia natin, with respect sa ating neutral axis, kailangan lang natin gamitin dito yung formula natin for yung transfer formula na I bar x plus a b square. Okay, nung bawat ano yan, nung bawat shape, tapos isa-sum up natin. Okay, mag-start tayo dun sa first rectangle natin. Ang I bar x niya ay bh cube over 12. Yan ay para sa mga rectangle, no? So, ang base niya ay 6, tapos ang height niya ay 0.8. Tapos naka-cube yan over 12. Okay, yung A dito sa formula natin ay area. So, ang area ng rectangle na yan ay 6 times 0.8. Base times height lang, no? Tapos yung distance din naman na ito yung distance mula sa x-centroidal axis, okay, nung shape na yon papunta dun sa reference axis natin na neutral axis. So, yung x-centroidal axis nung rectangle 1 natin is ano lang, nandun sa kanyang centroid, no? Dumadaan yan dun sa kanyang centroid. So, ito yung kanyang x
centroidal axis. So, yung distance mula dyan papunta dun sa neutral axis, yan yung distance na kailangan natin. Sige, so kung i-analyze mo yan, okay, paano makuha yung distance na iyan? Ang gawin natin is, ano ba magandang gawin? Ang gawin mo, pwede mong kunin yung distance muna mula dito sa baba, or kahit yung ano na nga lang, no, yung CTAP, gamitin mo yung value ni CTAP, tapos isubtract mo yung kalahati dito sa taas, kalahati ng 0.8. Tama, yun na lang. So, yung CTAP natin kanina ay 2.91429, tapos isubtract mo yung 0.4. Okay, so ipindot natin yun sa CalQ. So, ito yung CTAP kanina, tapos subtractan mo lang ng 0.4 para makuha itong distance na ito na kailangan natin. So, yan ay 2.51429. Okay, so 2.51429. 51429. So, yan yung distance D. And take note, yan dapat ay naka-square. Okay? Para naman dun sa second rectangle natin, ang I bar X niya, again, BH cube over 12, ang base ng rectangle 2 natin ay 0.8. Ang height niya naman ay 8. So, naka-cube yan over 12. Plus, ang area niya naman ay 0.8 times 8. Tapos, yung distance D naman na kailangan natin, it will be the distance from the x-centroidal axis ng rectangle 2. Ang x-centroidal axis niya ay nandito. Dumadaan lang yan sa centroid. So, pangalanan ko tong x sub o sub 2. Tapos, kunin mo lang yung distance mula dyan, papunta dun sa reference axis na neutral axis. So, ito ngayon yung distance na kailangan natin. So, paano mo makukuha yung distance na yan? Okay. So, analyze natin. Pwedeng ang gawin mo dito is, gamitin mo yung nakuha natin na y bar. Tapos, isubtract mo itong kalahati ito, di ba, nung rectangle 2, yung y2 natin kanina. So, yan ay 4. So, yung 5.88571 minus 4 lang yon. No? So, ilan ba yon? 88571 minus 4. So, yun ay 1.88571. Tama, no? So, yan ay naka-square. Okay, so mula dito, no, may ipipindot na natin to sa calculator. May ibibigay natin ang moment of inertia ng ating cross-section with respect sa neutral axis. Pindot natin sa calculator. Okay, so yan ay 6 times 0.8. And then yan ay naka-cube over 12. Plus 6 times 0.8 times 2.51429. And then take note, yan ay naka-square. Plus, okay, 0.8 times 8. Tapos yan ay naka-cube over 12. Plus 0.8 times 8 times 1.88571. And then yan ay naka-square. So, press equal natin. Ito ay 87.49105. Okay, so ito ay naka-inches. Tapos naka-raise ito to 4. Okay. Okay, now mula dun sa mga nakuha natin from step 1, step 2, at step 3, so pwede na natin i-compute, no, yung mga maximum na bending stress natin. So, para sa general formula natin ng ating FB max, again, yan ay MC over I lang. So, simulan natin yung pagko-compute niyan using yung maximum na positive bending moment. So, yun yung 3,200 pound-foot. So, take note ha, kapag ang moment ay positive, yung nagiging bending ng beam ay pag ganito. Okay, so compression yung nasa taas, tension yung nasa baba. So, nakasmile siya, no? Sige, so sa computation natin ng FB max, ang gamitin din muna natin na C ay CTAP. Okay, so para dun sa FB, huwag muna nating lagyan ng max, no? So, FB muna. Tapos, yung moment na gagamitin natin, let's say, ay 3,200 pound-foot. Okay, tapos ito, multiply natin to ng 12. No? Para yung feet maging inches. Okay, tapos yung C na gagamitin natin dito ay CTAP, which is ito, yung 2.91429. Tapos, yan ay naka-inches. Divided by yung nakuha natin na moment of inertia, which is yung 87.49105. Yan ay naka-inches to the fourth. So, pwede nating makuha yung FB dito. So, pindot natin sa calcu. So, yan ay 3,200. Okay, times 12. Times yung C-top natin na 2.91429. Okay, divided by 87.49105. Tapos, equal natin. So, yan ay 1279.09 na lang. Okay, ang unit neto, since naka-pound, tapos inches yung units natin. So, pound per square inch yung unit nito or PSI. Okay, so ito nga yung bending stress na to, since C-top tayo, no? So yung nasa taas na portion ni beam dito ay naka-compression. So lagyan natin to ng compression. Okay, para yan sa C-top. Okay, now para naman sa C-bottom, sige, so tuloy natin siya dito. Okay, using yung C-bottom, okay, computing for FB,
Okay, yung moment na gagamitin natin is yung 3,200 pa rin. Hindi ko na ilagay yung mga units, no? Tapos multiply mo by 12 para maging inch yung feet. Tapos yung C bottom natin is yung 5.88571 inches. Okay, divided by yung moment of inertia natin na 87.49105. So pwede nating maibigay dito yung FB. So yung FB natin dito ay, okay, pindot natin sa calcu. So 3,200, palitan lang natin dito yung value ni C. So ito ngayon ay 5.88571. So press equal, ito ay 2583.25. Ito ngayon ay PSI din. Tapos, again, C bottom ito. So yung bottom portion ng ating beam ay in tension. Okay. So this time, ang gamitin naman natin na moment is yung negative. Okay, na maximum. So ang negative na maximum, so yung beam natin dyan ay malungkot pag negative. So yung taas ngayon ay subjected sa tension, yung baba naman subjected sa compression. So unahin natin gamitin yung C top. So using yung C top sa pag-compute ng ating FB, okay, yung moment na natin dito is yung 4,000. So i-disregard mo lang yung negative sign. So 4,000 pound-foot yan. Tapos multiply natin ng 12 para maging inches yung feet. And then yung C top natin ay 2.91429 inch. Okay, divided by yung moment of inertia natin na 87.49105. So, pwede nating makompute dito ang ating FB. Sige, pindot sa calcu. So, ito ay 4,000 times 12 times 2.91429 divided by 87.49105. So, press equal natin. Yan ay 1598.86. So, ito ngayon ay PSI. At yung C-top natin, so yung top na portion ni beam natin ay subjected sa tension. Okay, and then, i-compute naman natin yung para sa C-bottom. Okay, so FB is equal to, yung moment yun pa rin, 4,000 multiplied by 12 para maging inches yung feet. And then, yung C-bottom natin ngayon ay 5.88571 inches divided by yung ating moment of inertia na 87.49105. So, we can compute para dun sa FB. Pindot natin sa calcu. So, palitan lang natin dito yung C ng 5.88571. Ito ay 3229.06. So, yung babang portion ngayon ni beam ay in compression. Okay, so mula dito, i-compare natin yung mga na-compute natin na bending stresses. Starting with the compressive stresses. So, yung compressive stress natin dun sa Mmax positive ay ito, 1279. Yung compressive stress naman natin sa Mmax negative ay ito. So, whichever is greater, yun yung FB max na compressive. Which is obviously yung 3229.06 PSI. Okay, tapos yung FB max naman natin na tension, i-compare natin yung mga bending stresses na tensile. From Mmax positive, ito yung kanyang tensile stress. From Mmax negative, ito yung kanyang tensile stress. So, yung maximum is yung greater, which is yung 2583.21 PSI. Okay, pero balik ka doon sa question, ha? Kasi sa question, ang pinapadetermine is aside doon sa values, okay, nung mga maximum tensile at compressive bending stress, pinapadetermine din yung location. So, kung aalamin natin yung location, okay, itong FB max compression natin, nakuha natin siya doon sa Mmax negative. So, balikan mo doon sa drawing natin kanina. No? Yung Mmax negative, nasan ba siya doon sa diagram kanina? Ito. No? So, ibig sabihin, located yung maximum na tensile na bending stress, okay, at distance 10 feet from point A. Okay? Sige, so sulat natin. So, yan ay at 10 feet from A. Yun yung location, no, ng maximum compressive stress natin. Para naman doon sa location ng maximum tensile stress natin, balik ka doon sa saan ba nanggaling yung ating maximum na bending tensile stress or tensile bending stress? Galing siya dito. No? So, galing siya doon sa Mmax positive. So, nasan yung Mmax positive natin? Ang Mmax positive natin ay nandito. So, yan ay at 4 feet na distance, no, from point A. So, sulat natin yan. Yan ay at 4 feet from point A. Okay. So, ito na bale, no, yung mga sagot dito sa problem na ito. Box na natin.
For sample problem number 2, if the beam is subjected to a bending moment of M equal to 50 kN meter, determine the maximum tensile and compressive bending stress and sketch the bending stress distribution over the beam's cross-section. Okay, so dalawa yung pinapagawa sa atin dito ha. Pinapa-determine yung maximum tensile and compressive bending stress at pinapa-sketch yung bending stress distribution dun sa cross-section. So take note dito sa problem na to, given na yung bending moment. Okay, at ito yung binigay na cross-section. So, as you can see, yung cross-section niya ay triangular, no? So, ito yung bending moment, no, na given. So, ganito yung kanyang rotation, no? Sige. So, para dun sa unang pinapagawa sa atin, no, sulat lang natin yung general formula ng maximum bending stress or maximum na flexural stress. Yan ay MC over I. Okay? Ngayon, yung M na to, given na siya. Okay, ngayon, paano yung C? No, para dun sa pagkuha ng C, kakailanganin muna nating i-locate yung neutral axis kasi mula doon yan sinusukat. So, para malaman natin yung location ng neutral axis, kailangan muna nating malaman naman yung centroid ng cross-section. So, kung i-redraw ko yung cross-section natin, okay, so ito yung cross-section natin. So, triangular ito. No, yung centroid, kapag triangle, actually established na siya, di ba? Kung ano yung mga distance niya. Sige, pero kung ilolocate natin yung pinaka-centroid niya, it will be, let's say, somewhere here. No, so obviously, itong centroid na to, hindi siya hindi siya kalahati nung 300 mm, medyo nakababa siya. Tama? So ibig sabihin, mas mahaba yung distance dito sa taas. No, mula sa point na to papunta sa taas, mas mahaba ito kaysa yung distance mula dito papunta dito sa baba. So dito sa point na to, halagay ko lang din na nandito yung ating neutral axis. Okay? Neutral axis. So, ngayon, established na ito na kapag yung distance ay mas mahaba, no? So, yung distance na to ay 2/3 nung length. Okay? Or in this case, height. 2/3 nung height. So, ang 2/3 nung height, ang height ay 300. So, ito ay 2/3 ng 300. Ito namang distance na mas maikli, ito naman ay 1/3 nung height, which is 1/3 ng 300. No, so actually, yan na yung mga magiging natin, values nung C. Ito yung ating C top. Ito naman yung ating C bottom. Tama? Sige. So mula dyan, okay na yung natin C. So this time, kailangan din natin ngayon i-determine yung I. Actually, yung I, or moment of inertia nitong triangle na to with respect sa neutral axis, it's also established na yan ay BH³ over 36 lang. Okay, so pwede na natin yun i-diretso mismo, no, dun sa formula. Analyze muna natin yung ibinigay na bending moment. So as you can see dito sa drawing, ganito yung rotation nung binigay na bending moment. So kung i-drawing ko yan, let's say ito yung beam natin, no, yung ikot na yan, ganito siya. At kapag ganyan yung ikot, di ba, positive bending moment yan. At kung positive bending moment yan, ibig sabihin yung beam ay ngingiti. So, ngingiti siya this way. Tama, positive to ha, positive bending moment, positive bending moment. So, ibig sabihin, yung taas ng beam, it will be subjected sa compression or compressive stress. Ito namang baba, magiging subjected sa tension or tensile stress. Okay, so i-consider kasi natin yan, no? Since yun yung pinapa-determine maximum tensile and compressive na bending stress. Okay, so pwede na nating isolve, no, yung FB max. Okay, so unahin natin, no, yung muna, kapag yung C ay C top. So yung C top, let's say, yan ay 2/3 ng 300. Kung ipipindot ko yun sa calcu, no, ang 2/3 ng 300, it's actually 200. So, this is 200. Ang mga units naman natin ay millimeter. Okay, so gamitin natin yan. So, ang FB max equals sa MC over I. Ang M natin ay 50 kilonewton meter. Ang gawin nating newton millimeter yung units natin. So, i-multiply mo ito ng 1 million. Okay, and then yung C natin, yan yung 200 mm. Okay, over. Para dun sa I natin, ang moment of inertia ng triangle with respect sa kanyang neutral axis ay BH³ over 36 lang. So, ang base ay 300 at ang height niya ay 300 din, tapos naka-cube, over 36. Okay, so yung FB max actually na makukuha natin dito ay, since ang ginamit natin na C ay C top, so ang top portion ng beam natin, yun nga, as we mentioned, yan ay compressive, no, or subjected sa compressive stress. Okay, so lagyan mo ito ng siguro ganito.
Okay, so ang maximum compressive bending stress natin, pindot natin sa calculator. 550 times 10 raised to 6 times 200 over 300 times 300 cube over 36. Press equal natin. Ito ay 44.4444. Okay, ang mga units natin dito naging ano na yan, Newton at millimeter square or Newton per millimeter square. So yan ay megapascal. So ito na yung para dun sa una, no? Ito yung maximum na compressive bending stress. Para naman dun sa maximum tensile, ang kailangan naman natin dyan is yung C bottom. So para sa C bottom natin, ang C bottom natin ay 1/3 ng 300. So ito ay 300 divided by 3 lang. So this is actually 100 mm. Okay, so solving for the FB max. Okay, it will just be, again, yung given na moment, 50. Hindi ko na ilalagay yung units, no? Same lang naman yan dun sa nauna. Tapos multiply lang natin ng 1 million para maging Newton, millimeter. And then yung C natin ay 100 divided by ang ating moment of inertia. Same lang yan, 300 times 300 cube over 36. So we can solve here the FB max. Take note, yung FB max natin dito ay tension. So pwede nating ipindot sa calculator. Okay, palitan lang natin yung C, no, ng 100. So yan ay, okay, 22.2222. Okay, megapascal. So pwede natin tong i-box. Okay, meron pang ano, no, isa pa lang pinapagawa pa sa atin, which is yung bending stress distribution. Siguro dito ko na lang siya i-drawing, no, dito sa, i-drawing na natin na cross-section. Tapos, let's say, ito yung magiging ano natin, baseline. Okay, so dito sa neutral axis, di ba, 0 yung magiging stress dyan, or bending stress. And then, habang umaakyat siya, subjected yung taas na portion sa compressive na stress. So, mako-compress ang ating cross-section, let's say this way. And take note, ang maximum na compressive stress is yun ngayon nandun sa top fiber, which is andito, no? So, nandito yung FB max na compressive. Okay, and then dito naman sa baba, yung babang portion, yan ay subjected naman sa tension. So, pa-tension naman yung ating ano dyan, stress. Okay? Tapos yung maximum na tensile ay nandito, no? Sa outer fiber din, sa baba naman. Ayan. So, ito na yung kanyang bending stress distribution over the beam's cross-section. So, ito na yung mga pinapagawa dito sa problem na ito. Now, for the sample problem, okay, determine the maximum tensile and compressive bending stress in the beam if it is subjected to a moment of M equal to 4 kPa/foot. Okay. So, as you can see, ito yung cross-section na ibinigay. So, para siyang ano, T-shape. No, tapos may pa-extra pa dito at saka dito. Okay, tapos binigay na yung ano, bending moment. So, parang katulad to nung sample problem number 2. No, na pwede nang diretsyong gamitin yung formula natin. No, na yung formula natin or general na formula, FB max is equal to MC over I. Yung moment, wala nang problema dyan. Ang problema ngayon natin dito is yung C at saka yung I. Para dun sa C, para malaman natin kung ano yung mga distance C na kailangan natin, kailangan muna nating malocate yung neutral axis kasi mula doon yan susukatin. Okay, ngayon, to locate the neutral axis, kailangan nating malaman yung centroid netong cross-section na ito. So, take note, yung cross-section na to, ito ay composite figure. No, yun yung kaibahan niya dun sa sample problem number 2. No, so ito ay composed ng iba't ibang figures. No, so pwede nga nating sabihin na ito ay composed ng ilang rectangle ito, 1, 2, 3, 4 na rectangle. So siguro i-redraw ko muna siya dito, no, para mas madali nating ma-solve, no, yung kanyang centroid. I-redraw ko yung cross section dito in 2D. Okay, gawin ko. Okay, so ito na yung naka-drawing na cross-section natin, no, na naka 2 dimensions na lang ito. Okay, so ang una nating concern na makuha ay yung centroid nga, no. So ang kailangan natin dito is yung y-bar or yung y-coordinate ng centroid natin. So yun ay susukatin natin mula sa baba. So iti-take natin itong pinakababa as the reference point, okay, or reference axis natin. Okay? Okay, dito. Okay, yung formula natin sa pagkuha ng y-bar, yan ay y-bar is equal to summation ng AY over the total area. So, yung A na maliit dito, okay, ito yung area nung bawat shape. Okay, yung Y naman, ito yung Y coordinate nung centroid nung bawat shape. And then yung A na malaki, yan naman yung total area. So, ang magiging hati natin dito, ang rectangle 1 natin, let's say ang rectangle 1 na lang natin ay itong rectangle na to. No, and then ito yung ating rectangle 2. And then ito yung ating rectangle 3.
And then, ito yung ating rectangle 4. So, unahin natin yung para dun sa rectangle 1. Yung area ng rectangle 1, ang kanyang base ay 0.5, ang height niya ay 10. So, base times height lang naman yan. So, 0.5 times 10. And then, yung y niya, again, yung y, yan yung y coordinate, okay, nung centroid, nung bawat shape. So, para dun sa unang shape natin, let's say, ang centroid niya, di ba, rectangle yan. So, nasa gitna. So, let's say, nandito banda, yung kanyang centroid. So, yung y-coordinate na binabanggit natin, mula dito sa reference point, papunta dyan sa centroid nung rectangle 1. So, yan ngayon yung y distance na yan. Ano yung y distance na yan? Ang y distance na yan, yan ay kalahati lang ng height niya na 10. So, yan ay 5. So, lagay ko na siya dito na yan ay 5. Okay. Yan yung para sa rectangle 1. Para sa rectangle 2, so let's say plus, ang rectangle 2 natin, ang base niya ay, bali tingnan mo yung pagkaka-drawing nung dimensions ha. So yan ay 3, tapos meron pang 0.5, meron pa ditong 0.5. So 4 yung total na base nung rectangle 2 natin. So ang base niya ay 4. Ang height niya ay 0.5. So base times height. Tapos yung kanyang y, so ano mo muna, drawing mo muna yung kanyang centroid. Ang centroid na itong rectangle 2 natin is nasa gitna niya lang. So let's say mga banda dyan. So, sukatin mo yung distance na yan, or sukatin mo yung distance mula dyan, papunta dun sa reference point natin sa baba. Okay, yan ngayon yung kanyang y distance. Okay, ano ngayon yung y distance na yan? So, as you can see, di ba, mula sa baba hanggang dito 10. Tapos ito, itong natitira pang distance na to, kalahati ito nung 0.5. So, ilan ang kalahati ng 0.5? Yun ay 0.25. So, ito ay 10.25. Okay, para yan sa rectangle 2. Para naman dun sa rectangle 3, okay, area ng rectangle 3, ang kanyang base ay 0.5. Ang kanyang height ay 3. Okay, so base times height, bali yan ay ano lang, 0.5 times 3. Tapos ano naman yung kanyang y distance? Okay, ang y distance niya, locate ko muna yung centroid niya. Ang centroid niya ay banda dito. Okay, so sukatin ko yung distance mula dyan, papunta dun sa reference point natin sa baba. Okay. So, ito yung y distance na kailangan natin. Ano yung y distance na yan? Okay. So, mula dito sa baba hanggang dito, di ba, 10 yan. Tapos, ibawas mo to. Ano ba tong distance na to? Di ba, kalahati lang ito ng 3? So, yan ay 1.5. So, 10 minus 1.5, yan ay 8.5. Tama? Sige. So, sulat ko na yan ay 8.5. Okay, para naman dun sa rectangle 4, ganito. Class yung rectangle 4, same lang siya actually sa rectangle 3. So, same lang yung magiging area. Even yung magiging y distance, same lang. No? So, pwede natin ito lagyan na lang ng times 2. No? Ito. So, ito ay times 2 ko na lang. Okay, ito baka makalimutan mo, yan ay nakaano pa over the total area. Okay, so over the total area, ang total area, sige pagsama-samahin natin yung area ng rectangle 1.5 times 10, area 2 naman, 4 times 0.5, tapos area 3 at area 4, pagsamahin na natin. So, dalawa yan na 0.5 times 3. Ayan. So, mula dito, pindot natin to sa calculator. Okay. So, 0.5 times 10 times 5 plus 4 times 0.5 times 10.25 plus 2 times 0.5 times 3 times 8.5 plus equal ko na. Tapos, divide ko na lang dun sa total area. No, na 0.5 times 10 plus 4 times 0.5 plus 2 times 0.5 times 3. Ayan, okay, plus equal. So, ang lalabas ay 7.1. So, ang ating y bar ay 7.1. So, ang unit nito, unit lang naman for distance kasi yung y bar, ano naman yan, distance yan, no? So, kung ipapakita natin sa drawing, itong y bar na to, yan ay measured from the base or dun sa pinakababa natin. So, yan ay 7.1. So, pwede natin sabihin na yan ay mga banda, let's say mga banda here. No? So, ito yung ating y bar. So, ibig sabihin, yung centroid mo ay nandito at yung neutral axis natin ay ito. Okay? So, this is our neutral axis. Okay? Sige. So, mula dito, pwede nating maibigay ngayon yung C-top at saka yung C-bottom. So, yung C-top natin, yan ay from the neutral axis papunta dun sa outer fiber sa taas. So, ito yung ating C-top. Yung C-bottom naman, from the neutral axis, papunta dun sa outer fiber, dun sa pinakababa. Okay, so ito naman yung C bottom. So basically, yung C bottom natin, it's just the value of y bar. Tama? So kung isusulat natin siya dito, sige. So yung ating C top, okay, yan bali ay, kunin mo yung total height. Ang total height ay 10
plus 0.5. Ilan yun? 10.5. Tapos isubtract natin yung value ni y bar para makuha yung c-top. So, ipindot ko yun sa CalQ. So, again, yung total height ay 10.5. Tapos isubtract ko yung value ni y bar na 7.1. So, yan yung value ni c-top. So, ang c-top natin ay 3.4. So, sulat lang natin. Okay. And then, yung c bottom naman natin, yan lang din yung value ni y bar, which is 7.1 inches. Okay, so okay na tayo dun sa mga value nung C. Ang next na poproblemahin naman natin is yung moment of inertia. Okay, ang next naman natin na concern is makuha yung moment of inertia nitong cross-section na to with respect sa neutral axis. So yun nga ha, nalocate na natin yung neutral axis. So kung isusulat natin yung solution natin dito, ang kailangan natin moment of inertia with respect sa neutral axis. So as you can see, yun nga, ito ay composite figure. So ang mangyayari dito, kakailanganin natin gamitin yung transfer formula na kailangan natin kunin yung I bar x or yung moment of inertia ng bawat shape natin with respect sa kaniyang sariling x centroidal axis. Tapos dadagdagan natin ito ng transfer term na a d square. Wherein yung a dyan, yan yung area ng bawat shape. Yung distance d naman, yan yung distance mula doon sa x centroidal axis ng bawat shape papunta dun sa reference axis natin na neutral axis. Okay? Sige. So, pag nagawa mo yon para dun sa lahat ng mga shapes natin, isasummation mo sila or pagsasama-samahin. Okay? So, ganun ang mangyayari. So, in this case, sige, magsimula tayo doon sa unang unang rectangle natin. Again, yung natin ha, yung rectangles natin, ito yung rectangle 1, itong nasa taas yung rectangle 2, rectangle 3 ito, and then ito naman yung rectangle 4. Mag-start tayo kay rectangle 1. So yung rectangle 1 natin, no, ang kanyang moment of inertia with respect sa x centroidal axis niya, bh cube over 12. Actually, para naman yun sa lahat ng rectangle, bh cube over 12. So yung base niya ay 0.5. Tapos yung height niya ay 10. Tapos yan ay naka-cube over 12. Okay? So dagdagan mo ng transfer term plus yung area ng rectangle natin ay 0.5 times 10, base times height yan. Tapos yung distance d, so i-drawing lang natin muna, no, yung centroid, no, netong unang rectangle natin. Ang centroid niya ay nasa gitna niya, let's say nandito. So nandyan yung kanyang x centroidal axis. No? So yung kinuha natin na I bar x kanina, no, na ito nga yung 0.510 cube over 12, yan ay with respect dito sa x centroidal axis na to. Eh, ang reference axis natin dito ay yung neutral axis. So, kailangan mo siyang i-transfer dito sa neutral axis. So, ito yung magiging distance d. So, isipin mo ngayon kung ano yung distance d na yan. So, yung distance d na yan actually, it will just be, ito yung y bar. Tapos, isubtract mo to. No, makukuha mo yung d1. Eh, ano ba tong distance na to mula dito hanggang dito? Di ba nasa gitna ito ng 10? So, ito bali ay 5. So, bali yung D1 natin, it will just be yung 7.1 minus itong 5. Tama, ilan yun? 7.1 minus 5. Yun ay 2.1 ba yun? 2.1. So, yun ay 2.1. Okay, and take note, yan ay naka-square. Para yan sa rectangle 1. Para naman dun sa rectangle 2, plus ang I bar x ng rectangle 2, bh cube over 12, ang base niya ay 4. Ang height niya ay 0.5. And then yan ay naka-cube over 12. Plus, ang area niya ay 4 times 0.5. And then yung kanyang distance d ngayon, again, locate ko muna yung centroid nung rectangle 2 natin. Ang centroid niya nandito. So, nandyan yung kanyang x centroidal axis, dumadaan siya dyan. So, ito yung kanyang x centroidal axis. So, kailangan natin makuha yung distance mula dyan sa x centroidal axis na yan, papunta doon sa neutral axis. So, ito yung distance na kailangan natin. So, ano ngayon? Itong distance na ito. So, kung i-analyze natin ito, ang distance mula dito sa baba hanggang dito sa centroid ni rectangle 2, di ba yan ay 10 tapos kalahati ng 0.5. So, 10.25. Again, yun ay mula sa baba hanggang dito sa x centroidal axis ng rectangle 2. So, yun ay 10.25. Tapos, isubtract mo lang yung y bar na 7.1. Makukuha mo yung distance 2. Sige, pindot natin yun sa CalQ. Okay, so yung distance 2 na kailangan natin, again, yun ay 10.25. Tapos, isubtract natin yung 7.1. So, ang distance din niya ay 3.15. So, sulat natin, 3.15. Okay.
yan ay naka-square. Okay, para ito sa rectangle 2. Para naman dun sa rectangle 3, okay, ang kanyang base ay 0.5, ang kanyang height ay 3, tas cube over 12, plus ang area niya ay 0.5 times 3, tas yung distance din niya naman, okay, so yung centroid na itong rectangle 3 ay nandito sa kanyang gitna, so nandyan yung kanyang x-centroidal axis. So, kunin mo yung distance mula dyan papunta dun sa neutral axis natin. So, ito yung distance na kailangan natin. So, para dyan sa distance na yan, analyze natin. Mula dito sa baba hanggang dito sa centroid ni rectangle 3, di ba ano to? 8.5. Kasi 10 yung total eh. Tapos yung kalahati nitong 3 ay 1.5. So, 10 minus 1.5, 8.5. So, mula dito sa baba, papunta dito sa x-centroidal axis niya, 8.5 yan. So, 8.5, isubtract mo lang yung 7.1. Makukuha mo itong distance D na ito. Tama? So, ipindot mo yun sa calcu. Okay, yun ay 8.5 minus 7.1. Press equal mo, yan ay 1.4. So, ang distance D niya ay 1.4. Okay? So, yan ay naka-square. So, take note, di ba yung rectangle 3 tsaka rectangle 4, they are actually the same. No? So, yung I bar x nila pareho lang naman, yung area nila pareho lang naman, yung distance D rin naman nila ay magiging pareho lang. So, ang mangyari, gawin na lang natin, times na lang natin to or multiply na lang natin to by 2. So, para na ito kay rectangle 3 at rectangle 4. So, pwede na natin ito ipindot sa calcu to determine the moment of inertia of this cross-section with respect sa neutral axis. So, ito ay 0.5 times 10 cube over 12 plus 0.5 times 10 times 2.1 square. Siguro, i-segment by segment ko ito para baka kasi hindi magkasya sa calculus. So, ito, store ko to sa A. Para yun sa figure or rectangle 1. Para sa rectangle 2, edit ko na lang to. Ito ay 4 times 0.5 cube over 12 plus 4 times 0.5 times 3.15. Press equal. Para naman to sa rectangle 2, shift store ko naman to sa B. Okay, para naman doon sa rectangle 3 at 4, sige, edit ko na lang 2.5 times 3 cube over 12 plus 0.5 times 3. Tapos yung distance D ay 1.4. So, yan ay naka-square. Store ko naman to sa C. So, ang mangyari, yung in-store ko sa A para kay rectangle 1, in-store ko sa B para sa rectangle 2, in-store ko sa C para sa rectangle 3. No, pero take note, yan ay para sa rectangle 3 at 4. So, times 2. So, press equal mo, ang lalabas ay 91.73333. So, yun yung kanya moment of inertia. Okay, anong unit na ito ngayon? Naka-inches ito at naka-raised to 4 kasi yan ay moment of inertia. So, okay na tayo, no? Doon sa moment of inertia. Next. Okay, so ito na, nakuha na natin yung mga kailangan natin. So, pwede nating isolve, no, yung ating FB max. Okay, but take note, again, yung ano natin dito, yung moment natin dito, ganito yung kanyang ikot, no? So, ibig sabihin, positive bending moment yan. So, ang mangyayari dun sa beam natin ay ngingiti, no? Kung positive bending moment siya. Okay, so, ibig sabihin, yung nasa taas ay compression, yung nasa baba ay tension. Okay, so, gawin natin ito, solving for FB max using yung ano muna, yung C-top. Okay, using yung C-top. Okay, para dun sa ating FB max. So, ilagay ko na siguro dito ng recta, no? Kapag C-top ang ginamit natin, okay, subjected yung beam natin sa compression. Okay? Sige, so sulat ko na siya dito. Ayan. Okay, ang moment natin ay given na yan ay 4 kPa foot. Okay, since mga naka-inches, okay, yung mga dimensions natin, multiply natin to ng 12 para yung foot ay maging inch. Okay, ngayon yung C natin is yung value ng C-top which is 3.4 inch. Okay, divided by yung moment of inertia natin na 91.73333 inches to the fourth. Ang mga magiging unit natin dito ay kilopound, yung nasa taas. Tapos yung nasa ilalim, magiging ano na lang yan, inches square. KSI ang kakalabasan, no? Sige, so pindot natin ito sa calculator. Solving for the maximum compressive na bending stress, yan ay 1.77907. Okay, so ito ay KSI. So compression yan din yung expected answer natin na 1.78. So box na natin ito. And then, using yung C bottom naman, okay, yung FB max na makukuha naman natin dito ay tension.
Okay, so gawin lang ulit natin MC over I. So 4 kilo-pound foot, tapos multiply natin ng 12 para maging inches yung foot. And then yung C bottom natin ngayon, ang value ay 7.1 inch over yung ating moment of inertia na 91.73333. Okay, pindot natin sa calculator to determine the maximum tensile bending stress. Okay, palitan lang natin dito yung value ng C. Ito ay 7.1. Press equal natin. Ito ay 3.71512. Okay, ito ay naka-KSI. Okay, box na natin ito. Okay, so ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito. So that concludes our discussion para dito sa lesson 22. Okay, so paki-like no itong video na ito. Also mag-subscribe ka sa channel na ito and paki-follow din ako sa TikTok and Facebook. Thank you. God bless you.